sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol ng 2023, isang lumang kahon ang binuksan sa basement ng imbakan ng ebidensya ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, PNP. Sa loob ng malikabok na kahon, mayroong isang relong babay na nakasilyo sa isang vacuum bag. Ito ang relong tinanggal mula sa pulso ng isang babaeng guro na natakpuang patay sa isang rest house sa kabundukan ng Tagaytay. Ito ay isang sirang relo na hindi man lang umilaw ang screen kaya't walang sinuman ang nagbigay pansin dito. Ngunit isang tala na muling nabuhay mula sa loob nito ang tuluyang bumaliktad sa kasong natutulog sa loob ng 8 taon. Nangyari ang insidente noong huling bahagi ng taglagas ng 2015. Sa isang rest house na nag-isa sa gitna ng bundok, 2 tao ang natakpuang magkatabi, walang buhay. Ang isa ay si Clara Santos, isang 35 taong gulang na guro ng Filipino sa kalapit na mataas na paralan. Ang isa naman ay si Marco Reyes, isang 19 taong gulang na mag-aral sa grade 12 sa parehong paralan. Sa tabing ng kama, may mga liham na sinasabing ipinagpalitan ng 2 na kasalansan sa 12 ng piraso. Ang mga ito ay maayos na inayos ayon sa petsa at walang kahit isang sulok ng sobre na may lukot. Sa ibabaw nito, may 2 suicide note na makatabi, nagsasaad ng kanilang pagtatapos sa buhay. Para sa huling bakas ng isang tao, ito ay sobrang kalinis at maayos. Sa sahig, hindi nawawala ang matapang na amoy ng panlinis. Walang natakpuang kahit isang fingerprint o isang hibla ng buhok. Para sa isang silid kung saan 2 tao ang nagpakamatay, ito ay napakalinis. Gayunpaman, ang resulta ng autopsy ay carbon monoxide poisoning at sa loob ng silid may natagpuang abo mula sa isang bagay na sinunog. Tinapos ang pulisya ang kaso bilang isang matinding desisyon ang isang lalaki at babae na nasa isang hindi nararapat na relasyon. Nang lumabas ang balita, binato sila ng mundo ngang lahat ng uri ng masasakit na salita. Sumigaw ang makaibigan ni Marco sa harap ng magakamera hanggang sa mamalat. Si Marco ay isang batang laging binubagbok ng kanyang ama sa bahay. Sinusubukan lang siyang tulungan ni Maam, ngunit ang kanilang maboses ay hindi umabot sa sinuman. Ang mga magulang ni Gnong Santos, hindi makayanan ang mga taong nakukumpulan sa kanilang tarangkahan, ay lumipat sa probinsya at mula nung taglamig ng taong iyon, sila ay pumanaw ng sunod-sunod. Ang nakababatan kapatid na babae ni Marco ay uminto sa pag-aaral at nagtrabaho sa isang convenience store sa umaga at sa isang restaurant sa gabi. At sa kanyang maaraw ng pahinga, tumatayo siya sa harap ng istasyon ng pulisya na may hawak na platsar. Hindi ganoong tao ang kuya ko. Ang mga dumadaan ay sumusulyap lamang at nagmamadaling lumakad. Ang investigasyon ay isinara at ang mga dokumento ay itinaling ng sinulid at inilagay sa bodega. Lumipas ang 8 taon. Ang mapangalan ng 2 ay ganap ng nabura sa alaala ng mga tao. Ang mukha ng guro ay ginupit at nawala mula sa mga yearbook ng paaralan at mga larawan ng grupo ng mga guro. Tila ang katotohanan ay tuluyan ng may lilibing sa lupa. Ngunit pagkatapos ng 8 taon, binuksan ang relong iyon. Sa nabuhay na tala, mayroong isang sandali kung saan ang tibok nagpuson guro ay umabot sa 110 bago biglang huminto. Ang puson isang taong natutulog ay hindi maring tumibok ng ganoon. Ang taong ito ay gising hanggang sa huling sandali at despradong nakikipaglaban sa isang bagay. At sa ilalim nito, may isa pang tala na walang sinuman ang inaasahan. Ang pangalan ng isang sasakyan na lumapit sa harap ng silid na iyon nung madaling araw. Nang makumpirma ng investigador mula sa Cold Case Unit ang pangalan, siya ay tumayo. Dahil ang may-ari ng sasakyan na iyon ay isang taong may perpektong alibi sa loob ng 8 taon. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng silid na iyon sa kabundukan noong gabing iyon?
Bakit kinailangang manatiling gising ng 2 hanggang sa huling sandali? Nagsisimula na ang kaso. Isang madaling araw iyon kung kailan ang katahimikan ng huling bahagi ng taglagas ay mabigat na bumabalot sa paligid. Sa hardin isang rest house na nag-iisa sa gitnang bundok, ang hamog na bumagsak magdamag ay kumalat na parang puting kumot. Ang tagapamahala ng rest house, si Mang Tony, ay kanina papalakad-lakad sa harap ng villa na walang anumang senyales ng buhay kahit 2 oras na ang nakalipas mula sa oras ng checkout. Kumatok si Mang Tony ng 3 beses sa pinto gamit ang laikot ng kanyang kamay at naghintay sandali. Walang maririnig na tunog mula sa loob. Mas malakas na kumatok si Mang Tony sa pinto at itinaas ang kanyang boses. May tao po ba riyan? Oras na pong checkout. Ang tanging bumalik na tunog ay ang hangin ng bundok na humahampas sa mga alulod. Lumibot si Mang Tony sa bintana at sinubukang silipin ang mga kurtina. Ngunit ang loob ay ganap na natatakpan ng makapal na tela. Mula sa ilalim ng siwang ng pinto, isang mahinang amoy na masangsang ang lumalabas. Kinapangang kamay ni Mang Tony ang master key sa kanyang bulsa. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang madaliri habang ipinipihit ang susi. Nang bumukas ang pinto, isang makapal na hangin ang sabay-sabay na lumabas. Umubo si Mang Tony at tinakpan ang kanyang ilong at bibig gamit ang braso. Sa sahig, maraming bote ngalak ang nakakalat at sa pagitan nila, may 2 baso na hindi naubos. Ang mahinang liwanag na bukang liwewe na pumasok sa kurtina ay nagilaw sa ibabaw ng kama. Sa kama, 2 tao, isang lalaki at isang babae, ang makatabing nakahiga. Lumapit si Mang Tony ngang ilang hakbang at iniabot ang kanyang kamay, ngunit nanigas siya. Ang nakatawan ng 2 ay malamig na. Umatras si Mang Tony, natisod sa may pintuan at natumba sa hardin. Nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at 3 beses na nakamaling ang pagpindot ng numero. 40 minuto pagkatapos noon, dumating ang sasakyan ng pulis at ambulansya sa daan paakyat ng bundok. Nang dumating ang investigador na tumugon sa tawag, agad nilang binuksan ang lahat ng bintana sa silid. Ang babaeng namatay ay si Clara Santos, isang guro ng Filipino sa kalapit na mataas na paaralan. Si Gnang Santos ay 35 taong gulang at ang binatang nakahandusay sa tabi niya ay si Marco Reyes, isang mag-aaral sa grado 12 sa parehong paralan. Si Marco ay malapit nang magtapos noong taglamig ng taong iyon. Nanigas ang ekspresyon ng mag-investigador nang suriin nila ang mesa sa tabi ng kama. Sa ibabaw ng mesa, may mga sulat na tila ipinakpalitan ng 2, maayos na nakasalansan. Ang mga sobra ay malinis, lahat sa mga sulok at nakaayos ayon sa petsa. Sa ibabaw nito, may 2 piraso ng papel na nagsasaad ng pagtatapos sa buhay, makatabing nakalagay. Ito ay isang napakaayos na tanawin para sa mahuling sandali ng isang tao. Sinuri ng mga forensic investigator ang mga katawan ng 2 ngunit walang nakitang palatandaan ng pakikipag-away o malinaw na panlabas na pinsala. Sa isang sulok ng silid, may isang tumpok ng abo mula sa isang bagay na sinuno. Batay sa selyadong hangin sa silid at sa mga natirang abo, ang forensic team ay nagpasyang ang sanhing kamatayan ay pagkalason sa gas. Kinuhang ng investigador ang pahayag mula sa may-ari ng isang maliit na sari-sari store sa pasukan ng rest house. Habang nakahawak sa counter gamit ang 2 kamay, inalala ng may-ari ng tindahan ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. 2 araw na ang nakalipas. Isang kotse ang huminto rito at 2 tao ang nagbahagi ng soft drink sa loob. Itinuro ng may-ari ng tindahan ang daan paakyat ng bundok at nagpatuloy. Pagkatapos, dahan-dahan silang umakyat doon. Hindi naman sila mukhang may problema. Itinala ni maka-investigador ang pahayag sa kanilang makakwaderno. Ang balita tungkol sa insidente ay kumalat sa media noong hapong iyon. Sunod-sunod na lumabas ang mga artikulong may mga kagigimbal na pamagat. Ang kuwento ng isang guro at isang estudyante na makasamang nakpakamatay ay mabilis na kumalat sa buong bansa.
nagiwan ang mataong masasakit na komento para sa dalawa sa ilalim ng maartikulo sa harap ng tarangkahan ng paaralan kung saan nagtatrabaho si Genang. Santos, pumila ang masasakyan ng mga mamahayag. Ang makaibigan ni Marco na kasama niya sa paralan ay nagsalita ng malakas sa harap ng mga kamera. Isang kaibigan ang namumula ang mga mata at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Si Marco ay isang batang laging binubagbog ng kanyang ama sa bahay. Sinusubukan lang siyang tulungan ni Maam. Itinulak ng isa pang kaibigan ang mikropono ng mamahayag at tumalikod. Ngunit ang kanilang boses ay nalunod sa agos ng batikos na nagsisimula ng umapoy. Sa harap ng tarangkahan ng bahay ni Marco, naktipon ang maestranghero magdamag at kumatok sa pinto. Ang nakababatang kapatid ni Marco, si Maria, ay naktiis sa ingay habang nakatalukbong ng kumot sa loob ng kanyang silid. Dumating si Victor Cruz, ang gazawa ni Geneg Santos, sa lugar enigraming kinabukasan enige umaga. Si Victor, na sinasabing nasa isang business trip sa probinsya, ay lumitaw sa harap ng mga mamahayag na nakasuot ng itim na suit. Napaupo si Victor sa gitna ng hardin ng rest house. Tinakpan ni Victor ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at malakas na umiling ang kanyang mabalikat. Umalingaw-ngaw ang tunog nga shooter ng kamera mula sa lahat ng direksyon. Sa basak na boses, halos hindi makapagsalita si Victor. Hindi ko alam, wala akong alam. Isang investigador na nasa tabi niya ang humawak sa braso ni Victor at itinayo siya. Ipinakita ni Victor ang kanyang ID at mga dokumento sa mga pulis gamit ang dalawang kamay. Ang dulo mga daliri ni Victor habang inaabot ang mga dokumento ay bahagyang nanginginig. Yumuko ng malalim si Victor at sinabing tapat siyang makikipagtulungan sa investigasyon. Sa gitna ng mamahayag, nag-usap-usap sila tungkol sa isang asawang nabigla sa pagtataksil ng kanyang asawa. Lumipat sila sa morgue ng ospital noong hapong iyon matapos makilala ang mukha ng kanyang asawa. Matagal na tumayo si Victor sa lugar na iyon. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Victor patungo sa kaliwang pulso ng kanyang asawa. Sa pulso ni Genang Santos, may isang maliit at lumang relo. Sinimulang kapain ng gadaliri ni Victor ang lock ng relo. Sa sandaling iyon, itinaas ni Detective Juan de la Cruz na nakatayo malapit sa pinto ng morgue ang kanyang ulo. Ang tingin ni De La Cruz ay tumama ng eksakto sa dulo ng gadaliri ni Victor. Inalis ni Victor ang kanyang kamay na parang walang nangyari at inayos ang kanyang damit. Napakalamig ng kanyang kamay. Susubukan ko lang sanang hawakan. Walang sinabi si De La Cruz at tinitigan sandali ang mukha ni Victor bago ibinaling ang kanyang tingin. Paglabas sa pasilyo ng ospital, lumakat si Victor ng ilang hakbang patungo sa bintana. Matapos makumpirma na walang tao sa paligid, itinaas ni Victor ang manggas ng kanyang damit at tiningnan ang kanyang relo. Ang makamay na relo ay bahagyang lumampas sa alas 4 ng hapon. Sa salamin ng bintana, bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Victor. Ibinalik ni Victor ang kanyang manggas at inayos ang buhol ng kanyang kurbata. Pagkatapos, lumakat siya pabalik patungo sa mga mamahayag na naghihintay sa dulo ng pasilyo na may bagsak na mga balikat. Noong gabing iyon sa balita, paulit-ulit na ipinakita ang imahe ng isang asawang humahagulgol dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang mga ilaw sa rest house sa bundok ay ganap na patay at tanging ang dilaw na police line ang umiindayog sa hangin sa hardin. 3 araw matapos ang insidente, nagpasya ang pangkat ng investigasyon na muling magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa fila sa rest house. Ang mamiyembro ng forensic team ay naksusuot ng puting protective suit at sinuri ang bawat pulgada mula sa sahig hanggang sa kisame. Ngunit walang natakpuang kahit isang fingerprint sa silid. Sinuri nila ang mahawakan ng pinto, ma-frame ng bintana at mga drawer ng mesa, ngunit pareho pa rin ang resulta. Isang miyembro ng
forensic team ang kumunot ang no habang pinupunasan ang sahig gamit ang kanyang kamay na may guantes. Kapitan, may amoy pa rin ng detergent dito at matapang na klase. Lumuhod si De La Cruz at idinikit anggulo kanyang daliri sa sahig. Isang madulas na pakiramdam ang dumikit sa kanyang daliri. Ito ay bakas ng paglilinis sa sahig at mga pader gamit ang isang malakas na kemikal na detergent. Hindi isang karaniwang panlinis, walang natirang kahit isang hibla ng buhok o sinulit mula sa damit. Ito ay sobrang linis para sa isang silid kung saan dalawang tao ang nagpakamatay. Mula roon, tumawag si De La Cruz sa piskal na namamahala at iniulat na muli nilang susurin ang posibilidad ng pagpatay. Ang unang sinurinang pangkat ng investigasyon ay ang makilos ng asawang si Victor Cruz noong araw ng insidente. Ayon sa pahayag ni Victor, siya ay nasa 1-2 araw na business trip sa probinsya Mula nung araw bago ang insidente. Dinala ni De La Cruz ang kanyang matauhan at personal na pumunta sa hotel sa probinsya kung saan sinasabing tumuloy si Victor. Sa CCTV ng lobby ng hotel, malinaw na nakikita ang itsura ni Victor. Lumakad si Victor patungo sa harap ng kamera. Itinaas ang kanyang pulso at tiningnan ang oras, maging ang mamahaling relo ay malinaw na nakunan sa screen. Ang abogado ni Victor ay nagsumite pa ang isang group photo na kuha kasama ang mga taong dumalo sa isang seminar sa pulisya. Sa larawan, si Victor ay nakangiti ng maliwanag sa gitna ng unang hilera. Matagal na tiningnan ni De La Cruz ang larawan bago ito ibagsak sa mesa. Masyadong maganda ang pagkakuha. Hindi ba't parang isang larawan na kinuha para sabihing narito talaga siya? Isang batang investigador sa tabi niya ang maingat na nagtanong, "Kapitan, pero sa ganitong antas, hindi ba't matibay na ang kanyang alibi?" Hindi sumagot si De La Cruz at itinuro ang pulso ni Victor sa larawan gamit ang kanyang daliri. Ang problema ay ang oras ng madaling araw kung kailan nangyari ang insidente. Ang huling kuha kay Victor sa hotel ay nung gabi at pagkatapos nun, walang tala hanggang umaga. Sinimulang suriin ni De La Cruz ang nawawalang oras na iyon. Sa sandaling iyon, isang bagong pahayag ang lumabas mula sa panig ni Victor. Si Benildo Benny Robles, ang may-ari ni talyer na matagal nang nag-aalaga sa sasakyan ni Victor, ay kusangklub na pumunta sa istasyon ni pulisya. Umupo si Benny sa silya sa silid ng interogasyon. Nakabukaka ang binti at nakakrus ang braso. Noong madaling araw na iyon, natulog si Gay Cruz sa sofa sa waiting room ng aming talyer. Itinulak ni De La Cruz ang isang dokumento sa harap ni Benny. Mula anong oras hanggang anong oras iyon? Sandaling tumingala si Benny sa kisame bago sumagot. Dumating siya bandang 2:00 ng madaling araw at umalis ng 6:00 ng umaga. Ako ang nagbukas ng pinto para sa kanya, kaya sigurado ako. Tuloy-tuloy ang sagot ni Benny. Ngunit pagkatapos sumagot, inilagay ni Benny ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at may kung anong kinakapa. Hindi pinalampas ni De La Cruz ang kilos na iyon at isinulat ito sa kanyang kwaderno. Hindi matanggap ng magulang ni Santos ang pagkamatay ng kanilang anak. Ang ama ni Santos na may tungkod ay napaupo sa sahig ng tanggapan ng pulisya. Ang anak ko ay hindi ganong klaseng bata. Pakiusap, tingnan ninyo ulit. Sa kahilingan ng pamilya, isang masusing autopsy ang isinagawa ng PNP Forensic Group. Sinuri ng autopsy ang dugo at mga organo ng 2 tao. Ngunit ang nakasulat sa resulta ng pagsusuri ay isa lamang, pagkalason sa carbon monoxide. Ang espesyal na sleeping pill na palihim na ipinainom ni Victor sa dalawa ay hindi matutukoy ng teknolohiya noon. Ibinigay ng medico-legal ang resulta kay De La Cruz at tahimik na sinabi, "Sa kasalukuyang kagamitan, hanggang dito na lang ang kaya namin, pasensya na." Tiniklop ni De La Cruz ang resulta at inilagay sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang araw,
isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Ito ay si Ati Ricardo Salcedo, ang kinatawan ng isang malaking law firm na kinuha ni Victor. Si Salcedo ay isang dating piskal at kilala sa pagkakaroon ng malawak na koneksyon sa legal na komunidad. Umupo si Salcedo sa sofa sa opisina ng CIDG, nakrus ng mabinti at uminom ng saa. Naintindihan ko ang damdamin ng pamilya. Pero hindi ba't malinaw na isang kaso ito na pagpapakamatay? Ibinaba ni Salcedo ang tasa ng saa at inilagay ang isang folder sa mesa. Ang kliyente ko ay isang biktima na nawalan ng asawa. Kung magpapatuloy kayo sa ganito, mapipilitan kaming magsampang ang kaso para sa paninirang puri. Kapansin-pansin na nagbago ang mukha ng nga opisyal ng CIDG. Mula noong araw na iyon, ang kapaligiran sa loob ng pangkat ng investigasyon ay biglang lumamig. Sa mahapakpipulong, lantaran ng pinag-usapan ang pag-aaksaya ng tauhan sa isang malinaw na kaso ng pagpapakamatay. Tinawag ng hepe ng investigasyon si De La Cruz at ibinato ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Kapitan De La Cruz, laging tumatawag ang man nasa itaas. Tapusin mo na ito. Napakuyom si De La Cruz ng kanyang makamaw at hindi makapagsalita. Sa huli, kinailangang pirmahan ni De La Cruz ang utos na itigil ang investigasyon. Bago pa man tuluyang huminto ang investigasyon, isang bagitong investigador na nagayos ng listahan ng ebidensya ang huminto sa harap ng isang bagay. Ito ang lumang relo na nakuha mula sa pulso ni Gnang Santos. Dahil sa pagkalubok sa tubig, nasira ang internal circuit ng relo at hindi na umilaw ang screen. Sinabi ng Digital Forensics Unit na hindi na makukuha ang data gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Matagaw na tiningnan, NG Bajitongi, investigador ang helo sa kaniyang gipalad. Pagkatapos, inilagay niya ito sa isang espesyal na selyadong bag para sa ebidensya upang hindi mapasok ng hangin at mahigpit na isinara. Isinulat NG Bagitong. Investigador, ang numero NG kaso sa labas NG bag at itinulak ito sa pinakamalalim na bahagi NG isang istante sa bodega. Walang sinuman sa kanila nun ang nakaalam kung anong kahihinatnan ng maliit na desisyong iyon. Ang libing ni Gnang Santos ay tahimik na isinagawa. Ang nga nakiramay ay bilang lamang sa daliri. Pagkatapos ng libing, isa-isang sinimulang ayusin ni Victor ang mga bank account at stock account na nakapangalan sa kanyang asawa. At hindi nagtagal, natanggap niya ang 100 milyong piso na life insurance na nakapangalan sa kanyang asawa. Noong gabing iyon, naglagay si Victor ng isang malaking drum sa hardin ng kanyang bahay. Kinuha ni Victor ang 12 ng kwaderno mula sa silid aklatan ng kanyang asawa at maingat na inilagay sa loob ng drum. Nakasulat sa mga kwaderno ang daloy ng perang inilabas ni Victor mula sa pundasyon at kumpanya na nakalista ayon sa petsa. Nagbuhos si Victor ng gasolina at naghagis ng posporo. Habang umaapoy ang apoy, nakatayo si Victor doon na nakapamulsa. Hindi umalis si Victor hanggang sa maging abo ang makwaderno. Samantala, isa pang abiso ang dumating sa pamilya ni Marco. Maging ang pinakamalit na tulong pinansyal mula sa School Safety Fund ay tinanggihan. Sa dahilan ng pagtanggi, nakasulat ang pariralang hindi nararapat na relasyon. Matagal na tumayo ang kapatid ni Marco, si Maria, na hawak ang abiso. Makalipas ang ilang araw, opisyal na isinara ng pulisya ang kaso. Sa mga dokumento, nanatili ang pangungusap na isang matinding desisyon ng isang lalaki at babae na nasa isang hindi nararapat na relasyon. Ang tumpok ng mga dokumento ng investigasyon ay itinali ng sinulit at inilipat sa loob ng bodega. Bago isara ang pintong bodega, matagal na tiningnan ni De La Cruz ang file cabinet na iyon. Noong gabing iyon,
Tumayo si Victor sa tabing bintana ng sala ng kanyang bahay at itinaas ang kanyang baso. Sa labas ng bintana, ang mailaw ng lungsod ay walang katapusang nagpapatuloy. Dahan-dahang itinaas ni Victor ang kanyang baso at ngumiti. Nang matapos ang kaso at lumipas ang bagong taon, naging 2018. Sa lugar kung saan nakatira ang magulang ni Ngeng Santos, patuloy pa ring dumadalaw ang mga estranghero. Ang mataong may maliliit na kamera ay nag-set up ng matripod sa harap ng tarangkahan at pinindot ang doorbell. Mayroon ding mataong sumisigaw sa ibabaw ng bakod, hawak ang mikropono at hinihiling na magsalita sila tungkol sa kanilang anak. Ang ina ni Ngeng Santos ay naktago sa likod ng kurtina, paulit-ulit na napaupo habang tinitiis ang ingay. Kapag dumadaan ang matandang mag-asawa, humihinto ang ngataw sa kanilang pag-usap at yumuyuko. Kapag sinusubukan nilang bumili ng magamit sa palengke, dahan-dahang lumilipat ang matindera sa ibang customer. Sa huli, ibinenta ng matandang mag-asawa ang kanilang bahay sa mababang halaga at lumipat sa isang liblib na probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanila. Noong araw na umalis ang truck ng lipat bahay sa eskinita, walang ni isang kapitbahay ang lumabas. Kahit na nakalipat na sa probinsya, hindi pa rin makakain ng maayos ang ina ni Ngeng Santos. Paulit-ulit niyang tinatanggal at ibinabalik ang larawan ng kanyang anak sa dingding. Noong taglamig ng taong iyon, unang pumanaw ang ina ni Ngeng Santos. Ang ama, pagkatapos ilibing ang kanyang asawa, ay sumunod din dahil sa parehong sakit makalipas ang ilang buwan. Isang malayong kamag-anak lamang ang nag-asikaso sa libing ng matandang mag-asawa. Ang sitwasyon ni Maria na naiwang mag-isa ay hindi naiba. Sa paaralan kung saan nag-aral si Maria, naksulat ang mabata ng masasakit na salita sa kanyang mesa. Kapag binuksan niya ang pintong silid-aralan, biglang humihinto ang tawanan at kuwentuhan. Sa klaseng PE, walang gustong makipares kay Maria. Maging ang homeroom teacher ay tinatawag si Maria sa kanyang student number sa halip na sa kanyang panggalan. Huminto si Maria sa pag-aral at nagtrabaho sa isang convenience store sa umaga at sa kusina ng isang restaurant sa gabi. At sa kanyang nga araw ng pahinga, tumatayo siyang mag-isa sa harap ng istasyon ng pulisya. Isinulat ni Maria ang masalita sa isang makapal na kartolina gamit ang isang itim na marker. Hindi ganoong tao ang kuya ko. Inilagay ni Maria ang plakar sa kanyang dibdib at nanatili doon mula umaga hanggang gabi. Ang mga dumadaan ay sumusulyap lamang at nagmamadaling lumakad. Kahit umulan, nakatayo si Maria doon ng walang payong. Isang opisyal mula sa istasyon ng pulisya ang lumapit at tinapik ang balikat ni Maria. Ineng, bawal yan dito. Nakakaabala ka sa ibang tao. Hindi sumagot si Maria at itinaas palalo ang placard. Sa parehong panahon, ang buhay ni Victor, ang asawang nawalan ng asawa, ay tumahak sa isang ganap na naibang direksyon. Ginamit ni Victor ang natanggap na insurance money bilang puhunan para palakihin ang kanyang share sa asset management firm kung saan siya nagtatrabaho. At sa board meeting, siya ay nakakaisang inihalal bilang CEO. Sa araw ng kanyang inaugurasyon, si Victor ay tumayo sa entablado na nakaswat ng itim na suit at may puting panyo sa bulsa. Sandaling tumihim si Victor sa harap ng mikropono. Ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon sa kabila ng pinakamalaking pagsubok sa aking buhay ay dahil sa inyong lahat. Nagpalakpakan ang nga manonood. Yumuko si Victor at kunwaring pinunasan ang kanyang nga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang eksenang iyon ay ipinalabas sa balitang pang-ekonomiya noong gabing iyon. Hindi nagtagal, nagtatag si Victor ng isang scholarship foundation na ipinangalan sa kanyang asawa. Ang seremonya ng pagtatatak ng pundasyon ay dinaluhan ng maraming mamamahayag at lokal na dignitaryo.
naglagay si Victor ng puting krisantemo sa harap ng larawan ng kanyang asawa at matagal na yumuko. Ang pamagat ng artikulo ay isang negosyanteng nagbabalik sa lipunan matapos ang trahedya ng kanyang asawa. Taon-taon, namimigay si Victor ng scholarship at nagpapakuha ng litrato kasama ang mga mag-aaral. Sa mga larawan, laging nakapatong ang kamay ni Victor sa mga balikat ng mga bata habang nakangiti. Hindi lang mga estudyante ang kanyang inalagaan. Inimbitahan ni Victor si Benny, ang may-ari ng talyer, sa isang mamahaling restaurant. Ibinaba ni Victor ang kanyang na chopsticks at itinulak ang isang sobre patungo kay Benny. Binuksan ni Benny ang sobre at nanlaki ang kanyang nga mata. Sa loob ngang sobre ay may isang dokumento na naglilipat ng karapatan sa isang unit sa isang bagong itinatayong condominium. Pinuno ni Victor ang baso at sinabi sa mahinang boses, "Kailangan mong palakihin ang talyer mo. Ako na ang bahala sa pondo, kaya huwag kang mag-alala." Tinanggap ni Benny ang baso gamit ang dalawang kamay at yumuko, "Boss, kahit anong mangyari, hindi ako magsasalita." Sa halip na sumagot, tinapik ni Victor ang balikat ni Benny ng 2 beses. Pagkatapos noon, lumipat ang talyer ni Benny sa isang lugar na doble ang laki. Samantala, pinuntahan ni Maria ang gusali ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Victor. Tumayo si Maria sa harap ng salaming pinto ng lobby at umiyak habang tinatawag ang pangalan ni Victor. "Pakiusap, sabihin ninyo sa akin kung bakit namatay ang kuya ko." Kahit isang beses lang, mula sa loob ng gusali, lumabas ang ilang security guard na nakaitim. Hinawakan ng mga guard ang makabilang braso ni Maria at kinalatkat siya palabas sa bangketa. Ang placard na hawak ni Maria ay nahulog sa sahig at nabiyak sa dalawa. Nakadapa si Maria sa aspalto at matagal bago bumangon. Makalipas ang ilang araw, isang reklamo para sa petty crime ang dumating para kay Maria. Ang kaso na nakasulat ay obstruction of business. Mayroon ding pagbabago sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Geng Santos. Alinsunod sa isang direktiba mula sa Board of Trustees, tahimik na sinimulan ng paaralan ang isang proseso ng paglilinis. Ang mga larawan ni Geng Santos sa mga yearbook ay pinutol lahat. Maging sa group photo na nakasabit sa dingding ng faculty room, ang mukha lamang ni Geng Santos ang pinutol. Ang mga talaan ng klase at mga materyales sa pagpapayo na hawak ni Geng Santos ay inilagay sa listahan para itapon. Isang batang guro na inatasan sa gawaing ito ang matagal na nag-atubili habang hawak ang mga dokumento. Tinawag ng punong guro ang guro, tinanggal ang kanyang salamin at sinabi habang pinupunasan ito, "Kung gusto mong manatili sa iyong posisyon, gawin mo lang ang iniutos sa iyo." Itinulak ng batang guro ang tumpok ng mga dokumento sa shredder at sa gayon ang lugar kung saan si Geng Santos ay naglingkod ng mahigit 10 taon ay nawala ng walang bakas sa loob ng paralan. Hindi nagtagal ay nawala ang kaso sa alaala ng mga tao. Pagsapit ng sumunod na taon, halos wala nang nag-usap tungkol dito. Taon-taon, kapag sumasapit ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa, iniimbitahan ni Victor ang mga mamahayag sa Memorial Park. Lumuhod si Victor sa harap ng lapida at yumiling ang kanyang mga balikat. Kapag nakaalis na ang magkamera, pinupunasan ni Victor ang alikabok sa kanyang tuhod gamit ang isang panyo at tumatayo. Walang bahid ng emosyon sa mukha ni Victor habang pasakay sa kanyang sasakyan. Ang abogadong si Salcedo ay maingat na inalagaan ang likuran ni Victor. Minarkahan ni Salcedo sa kanyang kalendaryo ang mapetsa ng pag-ingat at pagtatapon ng mga talaan ng investigasyon na may kaugnayan sa kaso. At taon-taon kapag papalapit na ang takdang panahon, personal siyang nagulat kay Victor. Sa bawat pagkakataon na ginuman sina Victor at Salcedo, ginugol ni Maria ang kanyang magabi sa kanyang maliit na silid. Yakap-yakap ang kahon na magamit sa paralan ng kanyang kuya. Sa loob ng kahon, may mga putpot na lapis, lumang kwaderno at isang piraso ng papel. Ito ang kalahati ng huling mensahe na iniwan ni Geng Santos para kay Marco.
Paulit-ulit na hinaplos ni Maria ang papel gamit ang dulo ng kanyang daliri. Sa parehong oras, si Victor ay nasa entablado ng isang investment seminar. Hawak ang isang mikropono. Daan-daang mamumuhunan ang nakaupo sa audience. Sa araw na iyon lamang, umabot sa bilyon-bilyong piso ang nga pangako sa pamumuhunan. Makalipas ang ilang araw, lumipat si Victor sa isang marangyang bahay na may hardin. Sa sementeryo sa liblib na bundok kung saan makatabing nakalibing ang dalawa, ang nga damo ay tumubo hanggang sa taas ng tuhod. Ang mapangalang nakaukit sa mga lapida ay natatakpan ng lumot at halos hindi na makita. Isa o dalawang beses lamang sa isang taon may dumadalaw. Tila ang katotohanan ay tuluyan ng may lilibing sa lupa. Ngunit sa isang istante sa loop ng madilim na bodega ng ebidensya, isang selyadong sobre ang nanatiling nakalagay. Isang araw ng taksibol, 8 taon matapos mangyari ang insidente. Dahil sa reorganisasyon ng PNP, isang bagong cold case unit ang binuo. Ang taong itinalaga bilang pinunong unit na iyon ay si Juan de la Cruz. Si de la Cruz ay mahigit 50 taong gulang na. Sa kanyang unang araw sa pwesto, kinuha ni de la Cruz ang susing bodega at bumaba sa basement. Sa loob ng basement, ang ma-file cabinet na tinalian ng sinulid ay nakasalansan hanggang sa kisame. Naglakad si de la Cruz ng dahan-dahan sa pagitan ng maistante. Hawak ang isang flashlight. Ang ilawng flashlight ay dumaan sa ibabaw nga kahon na makapal na natatakpan ng alikabok. Pagkatapos, huminto ang paglalakad ni de la Cruz sa harap ng isang kahon. Sa gilid ng kahon, nakasulat ang numero ng kaso mula 8 taon na ang nakalipas. Binuhat ni de la Cruz ang kahon gamit ang 2 braso, inilapak sa sahig at binuksan ang takip. Sa loob, naroon pa rin ang mapersonal na gamit ni Ngong Santos, isang pitaka, isang panaling buhok, at isang selyadong sobre nakasing laking palad. Kinuha ni de la Cruz ang sobre at itinapat ang flashlight. Sa loob ng sobre, naroon ang lumang relo na nakasuot sa pulso ng asawa noong araw na iyon, 8 taon na ang nakalipas. Ang sobre ay mahigpit pa ring selyado. Matagal na tiningnan ni de la Cruz ang sobre sa kanyang palad. Pagkatapos, inilagay niya ang sobre sa kanyang bulsa at umakyat sa hagdanan ng bodega. Kinabukasan ng umaga, personal na binisita ni de la Cruz ang Digital Forensic Center ng PNP Forensic Group. Ang pinuno ng analysis room, si Dr. Isabela Garcia, ay isang 38 taong gulang na babaeng mananaliksik. Kinuha ni Dr. Garcia ang sobrang iniabot ni de la Cruz at sinuri ito sa ilalim ng ilaw. Kapitan, 8 taon na itong bagay. Marahil ay nasira na ang lahat ng circuit. Hinila ni de la Cruz ang isang upuan, umupo, at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tuhod. Hindi namin ito mabuksan noon. Hindi pa rin ba natin ito mabubuksan ngayon? Sandaling huminto si Dr. Garcia at muling tiningnan ang sobre. Mayos ang pagkakaselyo nito. Ibig sabihin, walang hangin na nakapasok. Maingat na inilapak ni Dr. Garcia ang sobre sa mesa. Kahit patay na ang circuit board, maaring buhay pa ang memory device. May isang paraan. Ang sinabi ni Dr. Garcia ay isang bagong teknolohiya na kamakailan lamang ipinakilala. Sa halip na buhayin ang circuit board, direkta nilang binabasa ang maliliit na bahagi kung saan nakaimbak ang data. Sinimulang paghiwa-hiwalayin ni Dr. Garcia ang relo sa ilalim ng isang magnifying glass. Ang trabaho ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Sa ika-4 na araw, madaling araw, tumawag si Dr. Garcia kay de la Cruz. Tumatakbong pumunta si de la Cruz sa analysis room, hindi man lang nakapagbihis ng maayos. Itinuro ni Dr. Garcia ang screen at iginalaw ang mouse.
Sa screen, nabuhay muli ang mga tala mula sa madaling araw na iyon. 8 taon na ang nakalipas. Itinuro ni Dr. Garcia ang isang punto sa graph gamit ang dulon ganyang daliri. Tingnan ninyo rito, bago ang tinatayang oras ng kamatayan. Ang graph na dating banayad ay biglang tumaas ng husto sa isang punto. Ito ang tala kung saan ang tibok ng puso ni Nang Santos ay umabot sa 180 at sa tuktok na iyon, biglang naputol ang linya. Huminga ng malalim si De La Cruz habang nakatingin sa screen. Ang pusong isang taong natutulog ay hindi maaaring tumibok ng ganoon. Si Ning Santos ay gising hanggang sa huling sandali at desperadong nakikipaglaban sa isang bagay. Ibinaba ni Dr. Garcia ang screen. Pro Kapitan, ito ang tunay na mahalaga. Sa screen, nakalista ayon sa oras ang nga tala ng nga device na automatikong nakakonekta madaling araw ng insidente. Ang pangalan ng device kung saan sinubukang kumonekta ng relo ay naroon pa rin. Ito ang pangalang nakarehistro sa personal na sasakyan ni Victor. Yumuko si De La Cruz sa harap ng screen. Ibig sabihin, ang sasakyan ni Victor ay nasa harap mismo ng rest house sa oras na iyon. Tumango si Dr. Garcia. Kailangang napakalapit para makaroon ng koneksyon sa loob ng ilang metro. Ayon sa pahayag ni Victor, natutulog siya sa waiting room ng isang talyer sa probinsya sa oras na iyon. Ang pahayag na iyon ay gumuho sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Bumalik si De La Cruz sa kanyang opisina at inilatag ang isang mapa mula 8 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, isa-isa niyang sinuri ang iba pang mga insidente na nangyari sa lugar na iyon nung araw ng insidente. Pagkatapos, huminto ang kamay ni De La Cruz sa isang lugar. Sa parehong madaling araw, may isang hit-and-run na insidente sa National Road sa ibaba ng rest house kung saan isang tao ang namatay. Noong panahong iyon, ang pangkat ng investigasyon para sa kasong iyon ay nakakuha ng maraming video footage mula sa lugar. At dahil ito ay isang kaso kung saan may namatay, ang data ay hindi itinapon ngunit inilipat sa isang long-term storage server. Pinuntahan ni De La Cruz ang departamento na namamahala sa pag-ingat ng data at hinaluhog ang server magdamag. Ito ay isang proseso ng pagbubukas ng data mula 8 taon na ang nakalipas, isa-isa. Sa ika-4 na araw, bandang 3:00 ng madaling araw, huminto ang kamay ni De La Cruz sa isang data. Sa screen, may isang sasakyan na automatikong nakunan dahil sa sobrang bilis. Ang sasakyan ay lumabas mula sa daan patungo sa rest house at bumababa patungo sa National Road. Malinaw ang plaka. Ito ay personal na sasakyan ni Victor. Sa upuan ng driver, may isang lalaking nakaswot ng salaming pang-araw. Pinalaki ni De La Cruz ang screen at matagal na tiningnan. May iisang dahilan lamang para magsuot ng salaming pang-araw sa 3:00 ng madaling araw. Alam niyang makukunan siyang litrato. Mula roon, tinawagan ni De La Cruz ang kanyang tauhan. Kahit madaling araw, ang buong puwersa ay naktipon sa opisina ng cold case unit sa loob ng 1 oras. Isinulat ni De La Cruz sa whiteboard ang timeline ng araw na iyon, 8 taon na ang nakalipas. Ang susunod na hinarap ni De La Cruz ay si Benny, ang may-ari ng talyer. Sinimulang subaybayan ni De La Cruz ang mga account na hindi nakapangalan kay Benny. Lumabas ang ilang account na nakapangalan sa bayaw at hipag ni Benny. Sa mga account na iyon, malalaking halaga ng second na inisyu ng kumpanya ni Victor ang ilang beses na pumasok. Ang petsa ng deposito ay nakasentro sa panahon pagkatapos ng insidente at pagkatapos isara ang investigasyon. Inimprenta ni De La Cruz ang manatalaan ng transaksyon isa-isa at idinikit sa dingding. Pagkatapos, hinanap niya ang manataong nagtatrabaho sa night shift sa talyer ni Benny 8 taon na ang nakalipas. Ang binatang nagtatrabaho bilang part-timer noon ay 30 taong gulang na ngayon at nagtatrabaho sa ibang probinsya.
Pinuntahan ni De La Cruz ang binata at umupo sa harap niya. Matagal na nag-atubili ang binata habang hawak ang isang paper cup gamit ang dalawang kamay. Noong madaling araw na iyon, isang customer ng boss ang pumasok na dala ang kanyang sasakyan. Sinabi niyang ipacharwash ko raw. Kinuha ni De La Cruz ang kanyang kwaderno. Anong oras iyon? Sandaling ipinikit ng binata ang kanyang nga mata at pagkatapos ay binuksan bago sumikat ang araw. Sinabi niyang wisikan ko raw ng tubig hanggang sa loob, kaya naisip kong kakaiba. Ibinabang ng binata ang paper cup at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Dapat sinabi ko na nun, pero natakot din ako. Tinapik ni De La Cruz ang balikat ng binata ng 2 beses. Ang mahumintong engranahe ay muling nagsimulang umikot pagkatapos ng 8 taon. Tinipon ni De La Cruz ang nakuhang ebidensya at nag-apply para sa isang search warrant para sa bahay at gusali ng kumpanya ni Victor. Sa parehong oras, si Dr. Garcia ay abala sa isa pang gawain sa analysis room dahil sa sobre ang panlabas na ibabaw ng relo na hindi kontaminado sa loob ng 8 taon ay nanatili. Sinuri ni Dr. Garcia ang siwang kung saan nagtatakpo ang katawan ng relo at ang strap sa ilalim ng isang magnifying glass. Sa siwang na iyon, napakaliit na mga selulang ng balat ang natakpuan. Ito ay selulang ng isang 3 tao, hindi kaig ng Santos. Maingat na kinuha ni Dr. Garcia ang sample at nagsulat ng isang kahilingan para sa pagsusuri. Ang nakakulong na kahon ay sa wakas ay nabuksan. Noong gabing iyon, pinuntahan ni De La Cruz ang restaurant kung saan nagtatrabaho si Maria. Nakaupo si Maria sa hagdanan sa likod ng pinto, nakasuot ng apron. Umupo si De La Cruz sa tabi ni Maria. Maria, pasensya na kung pinahintay kita ng matagal. Matagal na tiningnan ni Maria ang mukha ni De La Cruz. Mahigpit na kinuyom ni De La Cruz ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Sa pagkakataong ito, tatapusin natin ito. Tiyak na ibabalik ko ang pangalan ng kuya mo. Dahan-dahang nagsimulang manginig ang mga balikat ni Maria. Kinabukasan ng umaga, matapos ma-issue ang search warrant. Bago pa man sumikat ang araw, ilang sasakyan nalulan ang investigador ang huminto sa harap ng bahay ni Victor. Inilatak ni De La Cruz ang warrant sa harap ng tarangkahan. Nang bumukas ang pinto, sa harap pagkatapos tawirin ang hardin, lumabas si Victor na nakapajama. Tiningnan ni Victor ang investigador at dahan-dahang nakrus ng braso. Anong meron sa ganitong oras? Tiningnan ni De La Cruz si Victor nang diretso sa mata. Victor Cruz, ikaw ay inaaresto sa salang pagpatay kay Gnang Clara Santos at sa estudyanteng si Marco Reyes. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Victor. Inilahat ni Victor ang kanyang mga pulso at bahagyang ngumiti. Maari ba akong magbihis bago tayo umalis? Hinaluhog ng investigador ang silid aklatan at silid tulugan at kinuha ang computer at mga storage device. Sa parehong oras, isa pang team ang pumasok sa opisina ng presidente sa gusali ng kumpanya ni Victor. Habang nagbubulungan ang mga empleyado sa pasilyo, isa-isang sinyuhan ng mga investigador ang mga file cabinet. Ang balita ay kumalat sa media bago pa man matapos ang umaga. Sunod-sunod na lumabas ang mga artikulong nagsasabing ang kasong isinara 8 taon na ang nakalipas ay muling binuksan. Ang mga taong naalala ang kaso noon ay hindi may tago ang kanilang pagkagulat. Nakatayo si Maria sa harap ng telebisyon sa restaurant. Pinapanood ang screen at nabitawan ang hawak na plato. Dinala si Victor sa silid ng interogasyon ng istasyon ng pulisya. Umupo siya na nakasandal sa upuan. Inilagay ni De La Cruz ang mga dokumento sa harap ni Victor isa-isa. Una ay ang larawan ng speed violation noong 3:00 ng madaling araw, 8 taon na ang nakalipas. Sinulyapan ni Victor ang larawan at ibinaling ang kanyang tingin sa kisame. Susunod, inilagay ang tala ng koneksyon na nakuha mula sa relo.
Itinuro ni De La Cruz ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng sasakyan ni Victor. Sinabi ninyong natutulog kayo sa talyer noong madaling araw na iyon, ngunit ang sasakyan ninyo ay nasa harap ng rest house. Hindi sumagot si Victor. Itinulak ni De La Cruz ang susunod na dokumento. Ito ang tala kung saan ang tibok ng puso ni Geng Santos ay umabot sa 180 at pagkatapos ay huminto. Ang asawa ninyo ay gising hanggang sa huling sandali. Alam ninyo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Noon lamang ibinaling ni Victor ang kanyang ulo at tiningnan si De La Cruz. At napakabagal ngumiti siya. Hindi ako magsasalita hanggat hindi dumarating ang aking abogado. Iyon ang huling sinabi ni Victor at isinara ang kanyang bibig. Tanging ang tunog na orasan sa dingding ang natira sa silid na interogasyon. Dumating ang pangkat ng mga abogado na kinuha ni Victor sa istasyon ng pulisya makalipas ang 2 oras. Si Ati Salcedo, ang kinatawan ng law firm, ang nanguna sa pagpasok. Sa likod ni Salcedo, 5 o 6 na batang abogado ang sumunod na may dalang mga briefcase. Pagbukas pa lang ng pinto ng silit ng interogasyon, itinaas ni Salcedo ang kanyang kamay at pinahinto ang investigasyon. Mula ngayon, ang kliyente ko ay hindi na magbibigay ng pahayag. Noong hapong iyon, agad na nagsumite si Salcedo ng isang mosyon sa korte na humihiling na muling pag-aralan ang isyu ng pag-aresto. At kasama nito, isang opinyon na mayroong ilegalidad sa proseso ng investigasyon. Ang punto ng atake ng pangkat ng mga abogado ay malinaw. Paano mo paniniwalaan ang data na nakuha mula sa isang makina na 8 taon ng sira? Iwinagaywe ni Salcedo ang mga dokumento sa harap ng mga mamahaya. Isang sirang relo, gagamitin ba ninyo ang nga numero sa loob nito para akusahan ang isang tao bilang isang mamamatay tao? Ibinaba ni Salcedo ang kanyang boses at nagpatuloy. Ang makagamitan sa pagsusuri ay pinapatakbo rin ng mga tao. Sino ang makapagsasabi na walang pagkakamali? Abalang gumalaw ang makamay ng mga mamahayat. Sa parehong oras, si Salcedo ay kumikilos din sa ibang paraan. Gumawa siyang mahapunan kasama ang madating kasamahan sa piskalya at nagpasok ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa hudikatura. Ang mga koneksyon na matagal ng binuo ni Salcedo ay nanatiling matibay. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magbago ng bahagya ang tono ng media. Isa-isang lumabas ang mga artikulong nagsasabing pinipilit ng pulisya ang isang investigasyon. Isang artikulo pa ang nagbanggit ng mga karapatang pantaw ng isang negosyante. Sa ilalim ng artikulo, daan-daang komento na sumusuporta kay Victor ang mabilis na lumitaw. Inimprenta ni De La Cruz ang mga artikulong iyon at idinikit sa dingding. Nang magsimula ang labanan sa korte, isang bagong problema ang lumitaw. Ang legal na pader na nilikha ng 8 taon. Iginiit ng pangkat ng abogado na ang manakuhang ebidensya ay hindi direktang ebidensya kundi sirkumstansyal lamang. Ang lohika ay na ang pagkakaroon ng sasakyan sa malapit ay ibang kwento sa pagpatay ng isang tao. Isang batang investigador ang naglagay ng mga dokumento sa mesa sa isang pulong at sinabi, "Kapitan, kung pakikinggan natin ang sinasabi nila, sapat na ang paliwanag na dumaan lang ang sasakyan." Hindi sumagot si De La Cruz at tiningnan ang whiteboard. Kailangan nila ng isang bagay na magpapatunay na si Victor mismo ang kumilos. Nang mga panahong iyon, ipinatawag si De La Cruz sa tanggapan ng hepe ng investigasyon. Ang hepe ng investigasyon, nakatayo sa bintana at nakatalikod, ay nagsalita, "Kapitan, pangatlong beses na ngayong araw na nabanggit ang pangalan mo sa itaas." Nakatayo si De La Cruz sa harap ng pinto at sumagot, "May ebidensya na kami. Kaunti na lang po." Lumingon ang hepe at hinampas ang mesa gamit ang kanyang palad. "Kung ipipilit mo pa ito at makamali ka, matatanggal ka sa serbisyo. Alam mo ba yan?" Hindi yumuko si De La Cruz. 8 taon na ang nakalipas,
kaya namin siya pinalampas. Matagal na tinitigan ng hepe si De La Cruz bago iwinagaywe ang kanyang kamay. Si Victor, na nakakulong sa detention center, ay nakaharap kay Salcedo sa silid ng pagbisita. Yumuko si Victor sa ibabaw ng salamin at ibinaba ang kanyang boses. Iwasan niyo lang ang pag-usig. Doblehin ko ang bayad sa inyo. Ngumiti si Salcedo habang pinaikot ang kanyang ballpen. Gino, sino sa tingin ninyo ako para sabihin ninyo iyan? Sumandal si Victor sa upuan at dahan-dahang tumango. Ang paglakad ni Victor palabas, no silid, no pagbisita ay hindi man lang mabigat. Samantala, humarap si Maria sa mga mamahayag. Kumuha si Maria ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa sa harap ng mikropono. Ginamit ng taong iyan ang pangalan ng kuya ko para mabuhay ng maayos hanggang ngayon. Nabasak ang boses ni Maria. Ang kuya ko ay humingi lamang ng tulong sa kanyang guro. Ang eksenang iyon ay maikling ipinalabas sa balita sa gabi at kinabukasan isang reklamo ang dumating para kay Maria. Ang kaso ay paninirang puri. Matagal na hindi gumalaw si Maria habang hawak ang reklamo at nakaupo sa sahig ng kanyang silid. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong si De La Cruz at si Victor sa pasilyo ng detention center. Huminto si Victor at tiningnan si De La Cruz ng diretso. Walang salitang namagitan sa kanila. Tiningnan ni De La Cruz ang mga mata ni Victor, sandali bago dahan-dahang ibaba ang kanyang tingin. Pagkatapos, muli siyang tumingala at bahagyang ngumiti. Nilampasan ni Victor si De La Cruz at naglakad palayo. Nakatayo sa pasilyo, kinuyom at binitiwan ni De La Cruz ang kanyang kamao. Sa labas ng bintana, tahimik na bumabaksak ang ulan ng taksibol. Isang gabi bago ang pagdinig upang pagpasyahan ang pag-aresto. Ang mailaw sa opisina ng Cold Case Unit ay nakabukas hanggang hating gabi. Inayos ni De La Cruz ang mga dokumento na ipapakita sa korte kinabukasan. Sa sandaling iyon, isang batang investigador ang biglang tumayo mula sa kanyang upuan matapos makatanggap ng tawag. Namutla ang mukha ng investigador. Kapitan, binawi ni Benny ang kanyang pahayag. Nahulog ang mga dokumento mula sa kamay ni De La Cruz. Ang may-ari nga talyer na si Benny ay dumating sa piskalya noong gabing iyon kasama ang pangkat ng mga abogado. Itinanggi ni Benny ang kanyang naunang pahayag kung saan inamin niyang kasinungalingan ang kanyang sinabi 8 taon na ang nakalipas. Iginiit ni Benny na sinabi niya ang mga bagay na hindi totoo dahil sa pamimilit ng pulisya. At kasama nito, nagsumite siyang isang petisyon na humihiling na parusahan si De La Cruz para sa labis na pag-imbestiga. Nahuli ni De La Cruz si Benny sa pasilyo pagkatapos niyang magbigay ng pahayag. Iwinaksi ni Benny ang kamay ni De La Cruz at umiwas ng tingin. Wala akong alam, pakiusap, iligtas ninyo ang pamilya ko. May magabagong sugat sa likod ng kamay ni Benny. Nagmamadaling sumakay si Benny sa isang itim na sedan na naghihintay. Sa likod na upuan ng sedan, may 2 hindi kilalang lalaki. Hindi doon natapos ang problema. Kinabukasan sa korte, direktang inatake ng pangkat ng abogado ang data mula sa relo. Tumayo si Salcedo hawak ang mga dokumento at humarap sa hukom. Noong madaling araw na iyon, hindi lang 1 o 2 sasakyan ang dumaan sa National Road na iyon. Nagpakita si Salcedo ng isang mapa ng daan sa screen. Maaring makahalo ang signal ng device. Hindi natin maaring isantabi ang posibilidad na nagkaroon ng interference sa ibang sasakyan. Sandaling huminto si Salcedo at tiningnan ang manonod. Bukod pa riyan, ito ay isang bagay na nakatambak sa bodega sa loob ng 8 taon. Sino ang makapagsasabi na walang sinumang humawak nito sa panahong iyon? Inayos ng hukom ang kanyang salamin at binuklat ang mga dokumento. Noong hapong iyon, naglabas ang korte ng desisyon na ipagpaliban ang pagtanggap sa talanang koneksyon ng relo. Ang tanging pisikal na ebidensya na nakuha muli ng pangkat ng investigasyon pagkatapos ng
8 taon na ay nawalan ng bisa. Lumabas ang resulta nung gabing iyon. Ang arrest warrant ay ibinasura. Ipinagutos ng pamunuan ng investigasyon kay De La Cruz na ibalik ang mga dokumento. Isinara ng pinunong CG ang folder sa harap ni De La Cruz at sinabi, "Hindi maganda ang opinyon ng publiko. Palabasin mo si G. Victor sa araw na ito." Hindi nagsalita si De La Cruz sa lugar na iyon. Sa telebisyon, patuloy ang maulat na nagsasabing isang inosenteng negosyante ang biktima ngang maling akalang pulisya. Isang current affairs program ang muling sinuri ang kaso mula 8 taon na ang nakalipas, ngunit ginugol ang karamihan ng oras sa paghihirap ng asawa. Paulit-ulit na ipinakita sa screen ang mga lumang panayam kay Victor na umiiyak. Narinig ni Maria ang balita habang nakatayo sa hagdanan sa labas ng korte. Lumalakas ang ulan. Naglakad si Maria pababa ng hagdan ng walang payong. Nakita niya si Victor na lumalabas mula sa pangunahing tarangkahan. Huminto si Maria. "Paano ang kuya ko? Ano ang gagawin ninyo sa pangalan ng kuya ko?" Ang boses ni Maria ay nalunod sa ingay ng ulan. Lumakad pa si Maria ng ilang hakbang bago bumaksak sa aspalto. Tumakbo ang matao sa paligid at niyugyok si Maria, ngunit hindi nagmulat ng mata si Maria. Dumating ang ambulansya 10 minuto pagkatapos. Sa parehong oras, humarap si Victor sa mga kamera ng mga mamahayag. Pinunasan ni Victor ang kanyang nga mata gamit ang isang panyo at nanginginig ang boses. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, nabuhay ako bilang isang taong nawalan ng asawa. Sandaling huminto si Victor at tumingala sa langit. Pero ngayon, sinasabi nilang ako ay isang mamamatay tao. Sabay-sabay na lumingon ang nga kamera ng mamamahayag. Yumuko si Victor at lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit huminto siya sa harap ni De La Cruz na nakatayo sa tabing na tarangkahan. Bahagyang ipinihit ni Victor ang kanyang katawan sa isang anggulo na hindi abot ng nga kamera at inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni De La Cruz. "Gusto mo pa bang 8 taon?" Iniwan ni Victor ang mga salitang iyon at sumakay sa sasakyan. Nakatayo sa ulan, pinanood ni De La Cruz ang papalayo na sasakyan. Noong gabing iyon, pumasok si Victor sa isang silid sa isang mamahaling Japanese restaurant kasama si Salcedo. Pinuno ni Victor ang baso at itinulak ito patungo kay Salcedo. Tinanggap ni Salcedo ang baso at ngumiti. "Ano ang sinabi ko sa inyo? Ang panahon ay nasa panig natin." Inubos ni Victor ang kanyang baso at tinapik ang plato gamit ang kanyang chopsticks. "Lahat naman ay nasa ilalim ng aking control." Noon at ngayon, tumingin si Victor sa labas ng bintana at niluwagan ang kanyang kurbata. Sinulyapan ni Salcedo si Victor at hindi nagsalita. Kinabukasan ng umaga, pagbukas pa lang ni De La Cruz ng pinto ng kanyang opisina, huminto siya. Ang mga empleyado mula sa Internal Affairs ay nakatayo sa harap ng mesa ni De La Cruz. Ipinagutos ng mga empleyado na kunin ang lahat ng mga dokumento ng investigasyon at listahan ng ebidensya. Hiniling kay De La Cruz na pumirma sa lugar na iyon. Kinuha ni De La Cruz ang dokumento at sandaling ipinikit ang kanyang mamata. Noong gabing iyon, naiwan si De La Cruz na mag-isa sa opisina. Kinopya ni De La Cruz ang mga dokumento isa-isa sa harap ng chopper. Inilagay niya ang mga kinopyang dokumento sa isang kahon at inilipat sa likod na upuan ng kanyang lumang sedan. Pagkatapos, itinulak niya ang kahon sa isang sulok ng kanyang personal na garahe at tinakpan ng tela. Isinara ni De La Cruz ang pinto ng garahe at matagal na tumayo sa harap nito. Sa loob ng ilang araw, ang kapaligiran sa cold case unit ay ganap na bumagsak. Dumarami ang bakanteng upuan sa silid ng pulong at hindi nakatinginan ang miyembro ng team. Sa pasilyo, pinag-uusapan si De La Cruz. Matatanggal talaga sa serbisyo si Kapitan. Mula sa simula pa lang, imposible na. Isang kaso na natapos, 8 taon na ang nakalipas. Narinig ni De La Cruz ang mga salitang iyon sa kanyang likuran habang dumadaan. Ang pangkatnam nga abogado ni Victor ay naglabas ng isang bagong anunsyo sa media.
Sinasabi nito na maghain sila ng isang reklamo para sa danyos dahil sa pinsalang dulot ng hindi makatwirang investigasyon ng pulisya. Ang pangalan ni De La Cruz ay binanggit sa anunsyo. Noong gabing iyon, binisita ni De La Cruz ang ospital. Nakahiga si Maria sa kama na may dextrose at nakatingin sa kisame. Nang pumasok si De La Cruz sa silid, lumingon si Maria. Matagal na walang nagsalita sa kanila, unang nagsalita si Maria. Kapitan, pwede na po kayong tumigil. Napakaliit ng boses ni Maria. Ayokong makita na mangyari sa inyo iyan dahil sa akin. Umupo si De La Cruz sa upuan sa tabi ng kama at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang matuhod. Matagal bago tumingala si De La Cruz. Isang beses na akong bumitaw, 8 taon na ang nakalipas. Mababa ang boses ni De La Cruz. Hindi ko na ito gagawin ulit. Sa labas ng bintana ng silid, tumitila na ang ulan. Noong gabing iyon, bumalik si De La Cruz sa kanyang garahe at tinanggal ang tela. Ang kinuha ni De La Cruz mula sa kahon ay ang resibo para sa sample na ipinadala niya kay Dr. Garcia. Ang resulta ng pagsusuri sa mga selula ng balat na nakuha mula sa siwang ng relo ay hindi pa lumalabas. Hawak ang papel, kinuha ni De La Cruz ang kanyang cellphone. 3 beses na tumunog ang telepono bago ito sinagot ni Dr. Garcia. Sumandal si De La Cruz sa dingding ng garahe at nagsalita, "Dok, buhay pa ba yan?" Sandaling katahimikan ang namagitan. At pagkatapos, narinig ang tunog ng pagbubuklat ng papel. Isang gabi, 3 araw matapos mabasura ang waran. Nakabukas ang mga ilaw sa analysis room ng PNP Forensic Group. Nakaupo si De La Cruz sa tabi ni Dr. Garcia, nakatingin sa screen. Magdamag silang dalawa. Ang pinakakaabala ni Dr. Garcia ay ang napakaliit na selula ng balat na nakuha mula sa siwang ng relo. Dahil sa sobrang kaunti ng sample, hindi na ito maaring subukan muli kung mabigo. Dumaan si Dr. Garcia sa 3 proseso NG amplification para makabuo NG data na maaring basahin. Bandang 4:00 ng madaling araw, lumabas ang resulta ng paghahambing sa screen. Inalis ni Dr. Garcia ang kanyang kamay mula sa mouse at matagal na tiningnan ang screen. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan si De La Cruz. "Kapitan, naktukma." Tumayo si De La Cruz mula sa upuan at napahawak sa gilid ng mesa. Itinuro ni Dr. Garcia ang numero sa screen gamit ang dulo ng kanyang daliri. 99,099% tugma sa sample ni Victor. Ang bakas ngang asawa ay natakpuan sa siwang ng relo ni Gneng Santos. Iginiit ni Victor na siya ay nasa isang talyer sa probinsya noong madaling araw na namatay ang kanyang asawa. At ang relo ng kanyang asawa ay selyado at hindi hinawakan ng sinuman mula nun. Ang desisyon ng bagitong investigador na ilagay ito sa isang sobre at itago sa bodega 8 taon na ang nakalipas ang nagligtas sa lahat. Tinapan ni De La Cruz ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Tumayo si Dr. Garcia at binuksan ang bintana. Ang hangin ng madaling araw ay pumasok sa analysis room. Ang susunod na hinarap ni De La Cruz ay ang larawan na natakpuan sa mga dokumento na hit and run 8 taon na ang nakalipas. Ito ay isang itim at puting larawan na may magaspang na kalidad na nagpapahirap na makilala ang mukha. Ipinasa ni De La Cruz ang larawan sa video analysis room ng PNP Forensic Group. Muling binuo ng analis ang balangkas ng mukha ng driver batay sa anggulo ng pagkuha at posisyon ng upuan ng sasakyan. Ang muling binuong hugis ay eksaktong tumukma sa balangkas ng mukha ni Victor. Ang oras na kinunan ang larawan ay 3, mablas ng madaling araw. Sa parehong oras, dumating din ang tawag mula sa mga investigador na nagayos ng mga materyales na nakuha sa panahon ng search and seizure. Nang buksan nila ang safe na naka-install sa loop ng opisina ng presidente, may ilang piraso lamang ng papel sa loop. Ngunit, nang sukatin nila ang safe,
hindi makatugma ang panlabas na sukat at ang panloob na espasyo. Tinanggal ng maimbestigador ang panloob na dingding ng safe. Mula sa isang makitid na espasyo sa likod ng dingding, isang maliit na kahon ang lumabas. Sa loob ng kahon, may dalawang lalagyan ng gamot na gawa sa salamin. Ito ang lason na nagpatulog sa 28 taon na ang nakalipas at sa ilalim nito, may ilang piraso ng papel na nakatupi sa papel. Ang parehong pangungusap ay paulit-ulit na isinulat ng 12 ng beses. Ito ay bakas ne pagsasanay upang gayahin ang sulat kamay sa suicide note na natakpuan sa villa. Ang sulat kamay ay unti-unting nagiging katulad neg sulat kamay ni Genege Santos habang tumatagal. Matagal na tiningnan ni De La Cruz ang papel sa kanyang kamay. Nang sabay-sabay na lumabas ang mga ebidensya, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Muling nag-issue ang korte ng arrest warrant para kay Victor. Nahuli ng arresting team si Victor sa kanyang rest house kung saan siya nagtatago. Nag-iimpake si Victor ng kanyang magamit. Sa araw ng unang paglilitis, ang naupuan sa korte ay puno na mula pa noong umaga. Nakaupo si Maria sa unang hilera. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nakaupo si Victor sa upuan ng akusado, nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Tuwid pa rin ang kanyang likod. Tumayo si Salcedo at inulit ang kanyang naunang argumento. Ito ay data na lumana. Hindi natin maaring isantabi ang posibilidad ng kontaminasyon. Ipinakita ng prosekusyon ang unang ebidensya, ang talaan ng pagbubukas ng selyadong sobre. Ang sobre ay hindi binuksan kahit isang beses mula nang ito ay selyuhan 8 taon na ang nakalipas hanggang sa buksan ito ni Dr. Garcia. Ang kondisyon ng selyo at ang matalaan ay perpektong nagtukma. Sumunod, lumabas sa screen ang resulta ng paghahambing ng mga selula ng balat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa korte. Huminto si Salcedo sa paghahalungkat ng mga dokumento. Susunod, ipinakita ang mga lalagyan ng gamot at mga papel ng pagsasanay na natakpuan sa SAF ng opisina ng presidente. Sa unang pagkakataon, nanginig ang mga balikat ni Victor. Yumuko si Victor patungo kay Salcedo at may sinubukang sabihin. Hindi tiningnan ni Salcedo si Victor sa mata. Noong hapong iyon, tumayo si Benny sa witness stand. Matagal na tumayo si Benny na hawak ang rehas ng witness stand. Nang himukin ng hukom na magbigay ng pahayag, tumingala si Benny. Noong araw na iyon, 8 taon na ang nakalipas. Wala po sa talyer namin si G. Cruz. Nakaroon ng bulungan sa mga manonood. Biglang tumayo si Victor. Hinawakan ng mabante ang makabilang braso ni Victor at pinaupo siya. Nagpatuloy si Benny sa nanginginig na boses. Dumating po siya ng madaling araw, dala ang kanyang sasakyan at ipina-car wash. Sinabi niya na hugasan ko raw ang loob ng tubig. Sandaling huminga si Benny at muling nagsalita. Pumasok po ang pera sa account na nakapangalan sa bayaw ko. Nakatanggap din po ako ng apartment. Lumuhod si Benny sa lugar na iyon. Ako po ang may kasalanan. Kung nagsalita lang po ako noon, tinapik ng hukom ang kanyang gaffel para ayusin ang korte. Nakatitik si Victor sa harap at hindi nagsalita. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang pinaniniwalaan niyang perpekto sa loob ng 8 taon ay gumuho sa harap ng kanyang mata. Naganap ang huling paglilitis makalipas ang 2 buwan. Noong umagang iyon, nakaupo si Maria na may lumang diaket ng uniforme ng kanyang kuya sa kanyang kandungan. Si De La Cruz at ang mga miyembro ng cold case unit ay makakatabing nakaupo sa likod na hilera ng mga manonod. Nandun din si Dr. Garcia na hinubad ang kanyang lab gown. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Pinatay ngang akusado ang kanyang asawa upang pagtakpan ang kanyang nakatiwalian. Sandaling huminto ang hukom at tiningnan si Victor. At tinamay pa niya ang isang batang estudyante na walang kinalaman at pinalabas na ang dalawa ay nasa isang immoral na relasyon. Napakatahimik ng korte na halos hindi marinig ang pahinga. Sa loob ng 8 taon,
Niurakan ng akusado ang dangal ng mga biktima at naksampa pa ng kaso laban sa pamilya. Mababa ang boses ng hukom. Ang korte na ito ay hindi nakakita ng anumang bahid ng pagsisisi mula sa akusado. Binuklat ng hukom ang huling pahina ng hatol. Ang akusadong si Victor Cruz ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parole. Isang maikling buntong hininga ang narinig mula sa mamanonod. Ipinagpatuloy ng hukom ang pagbasa ng mga karagdagang hatol. Ang 100 milyong pisong insurance money na natanggap ni Victor ay kumpiskado lahat. Ang iba pa niyang ari-arian ay ipinasyang ibigay sa mga pamilya ng biktima bilang bayad pinsala. Sumunod, ibinaba ang hatol kay Salcedo. Si Salcedo ay inaresto sa korte dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagtatago ng ebidensya at pananakot sa testigo. Ipinagutos din ang proseso ng pagbawi ng kanyang lisensya bilang abogado. Si Benny ay inaresto rin sa lugar na iyon dahil sa pagsisinungaling sa korte. Hinawakan ng bantay ang braso ni Victor at itinayo siya. Lumakat si Victor ng ilang hakbang bago nawalan ng lakas ang kanyang mabinti at napaupo. Ipinatong ni Victor ang kanyang makamay sa sahig at yumuko. May mga hindi maintindihang salita na lumabas mula sa bibig ni Victor. Ang imahe ng lalaking ngumingiti sa pasilyo na ospital 8 taon na ang nakalipas ay wala na. Inalalayan ng mabantay si Victor sa makabilang gilid at inilabas siya. Nakaupo sa mga manonod, niyakap ni Maria ang diyaket ng unipormeng kanyang kuya sa kanyang dibdib. Yumuko si Maria at tinawag ang pangalan ng kanyang kuya. Kuya, malakas na nanginig ang balikat ni Maria. Noon lamang niya inilabas ang iyak na kanyang pinigilan sa loob ng 8 taon. Tumayo si De La Cruz at lumapit kay Maria. At walang imik na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maria. Tinanggal ni Dr. Garcia ang kanyang salamin at pinunasan ang kanyang mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Dahan-dahang humina ang mayapa ng mataong papalabas ng korte. Sa bakanteng korte, tanging si De La Cruz at si Maria ang naiwan. Ang sikat ng araw sa hapon na pumasok sa bintana ay mahabang bumaksak sa upuan ng akusado. 1 linggo matapos, maging pinal ang hatol. Ang dungis na ikinabit sa dalawa sa loob ng 8 taon ay opisyal ng inalis. Nagdaos NG ang press conference ang kagawaran, edukasyon at naglabas NG isang pahayag, NG pagingji na tawad. Yumuko ng malalim ang kalihim ng edukasyon sa harap ng entablado. Hindi namin ginawa ang aming tungkulin para sa yumaong signang Clara Santos. Naglabas din ng pahayag ang PNP na kinikilala ang kakulangan sa investigasyon noon. Agad na sinimulan ang proseso ng pagkilala kay Nang Santos bilang namatay sa linya ng tungkulin sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Nang Santos. Muling idinikit ang mga larawang pinutol. Ang mukha ni Nang Santos ay bumalik sa kanyang lugar sa group photo sa dingding ng faculty room. Ang batang guro na naglagay ng mga dokumento sa shredder 8 taon na ang nakalipas ay matagal na tumayo sa likod bahay ng paralan nung araw na iyon. Ang paaralan ni Marco ay nag-isyong posthumous diploma. Ang petsa na nakasulat sa diploma ay ang taglamig nung taon kung kailan dapat siya nagtapos. Makalipas ang ilang araw, binisita ni De La Cruz at ang mga miyembro ng cold case unit ang sementeryo sa liblib na bundok. Ang madamo ay malinis ng naayos ng kamay ng isang tao. Inilapak ni De La Cruz ang isang kopya ng hatol sa harap ng lapida at inilagay ang isang palumpon ng puting bulaklak sa tabi nito. Tinanggal ni De La Cruz ang kanyang sombrero at yumuko ng malalim sa harap ng lapida. Sumunod din ang mga miyembro ng team. Matagal bago tumingala si De La Cruz at mahinang sinabi, "Pasensya na po sa pagkahuli. Magpahinga na po kayo ng payapa." Dinala ni Maria ang posthumous diploma ng kanyang kuya at ang dokumento ng pagkilala kay Nang Santos bilang namatay sa linya ng tungkulin. Lumuhod si Maria sa harap ng lapida at maingat na inilatag ang mga dokumento. "Kuya Maam, ngayon alam ng buong mundo kung sino talaga kayo." Nabasag ang boses ni Maria.
Idinikit ni Maria ang kanyang no sa lapida at matagal na umiyak. Umihip ang hangin at kumaluskos ang papel ng palumpon. Samantala, inilipat si Victor sa isang solitary confinement cell sa bilangguan. Nawala na ang lahat ng pag-aari ni Victor, ang posisyon bilang CEO, ang mansyon, at ang 100 milyong pisong insurance money ay wala na. Ang media na dating pinupuno ang mga pahinan ng artikulo na may pangalan ni Victor ay iba na ngayon ang tawag sa kanya. Gabi-gabi, hindi makatulog si Victor. Lumingon si Victor sa dingding, sa dilim. Itinala ng bantay na ilang beses niyang narinig si Victor na nagsasalita mag-isa. Walang sinumang dumalaw kay Victor. Nang magapanahong iyon, isang dokumento na isinapubliko ang labis na nakaantig sa puso ng tao. Ito ang matalaan ng pagpapayo na isinulat ni Ngang Santos noong nabubuhay pa siya. Isang kopya ang natagpuan sa mga dokumentong paaralan na nakumpiska. Nakasulat sa mga talaan ang maoras na dinanas ni Marco sa bahay at kasama nito lumabas ang mga dokumentong inihanda ni Ngang Santos upang ilipat si Marco sa isang pasilidad ng pangangalaga. Sa huling pahina ng mga dokumento, may isang maikling pangungusap na isinulat ng kamay ni Ngang Santos. Tiyak na poprotektahan ko ang batang ito. Noong araw na isinapubliko ang pangungusap na iyon, ang internet ay napuno ng mensahe ng pahingi ng tawad para sa dalawa makdamak. Ang ilan sa mga taong nag-iwan ng masasakit na salita 8 taon na ang nakalipas ay tahimik na binura ang kanilang makakomento. Ang relo ni Ngang Santos ay inilipat sa seksyon ng cold case ng PNP Museum. Sa loob ng isang salaming display case, isang maikling paliwanag ang idinikit kasama ng relo. Ang parirala ay isang bagay na naktago ng katotohanan sa loob ng 8 taon. Ang mga mag-aaral na bumisita sa museo ay naktipon sa harap nito at binasa ang paliwanag. Ang bagitong investigador na naglagay ng relo sa sobre 8 taon na ang nakalipas ay isa ng veteranong investigador ngayon. Sa araw ng pagbubukas, tumayo siya sa harap ng display case at matagal na tiningnan ang relo. Nagkaroon ding ng pagbabago sa buhay ni Maria. Sa tulong ni De La Cruz, nagsimula siyang maghanda para sa pagsusulit sa high school equivalency. Gamit ang bahagingang bayad pinsala, nag-aral si Maria sa kolehiyo. Ang pinili niyang kurso ay social work. Ganito ipinaliwanag ni Maria ang dahilan kay De La Cruz. Gusto kong ako ang unang makakilala sa mabatang tulad ng kuya ko. Tumango si De La Cruz ng walang imik. Ang mataong tumanggap ng paramula kay Victor at naksulat ng mga pekeng artikulo ay hindi rin nakatakas sa pananagutan. Ang masangkot ay inimbestigahan at ilan sa kanila ay natanggal sa pwesto. Si Benny, ang may-ari ng talyer, ay naksulat ng ilang liham sa pamilya habang nagsisilbi sa kanyang sentensya. Itinago ni Maria ang maliham ng hindi binubuksan. Ang rest house sa bundok kung saan nangyari ang insidente ay giniba noong taglagas ng taong iyon. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang gusali, nilagyan ng lupa at isang batang puno ang itinanim. Sa ilalim ng puno, isang maliit na lapida na walang pangalan ang inilagay. Sa lapida, tanging ang pangungusap na dito, 2 tao ang walang awang pumanaw ang nakaukit. Ang hiker na dumadaan ay sandaling humihinto sa harap nito. Nananatili si De La Cruz sa cold case unit hanggang sa kanyang pagreretiro. Sa mesa ni De La Cruz, nakasalansan pa rin ang mga lumang file ng kaso. Nang tanungging nahisang mas batang investigador, ganito ang sagot ni De La Cruz. Sa bawat kahon sa bodega, may isang taong naghihintay. Ang katotohanan ay maaring matakpan ng lumot ng panahon, ngunit hindi ito nawawala. Bagamat 8 taon ang lumipas, sa huli ay lumabas ito sa liwanag. Nang sumunod na taksibol, muling binisita ni Maria ang sementeryo sa liblib na bundok. Sa harap ng lapida, ang mga azalea na itinanim noong nakaraang taglagas ay nakapuwesto na. Kinuha ni Maria ang 2 baunan mula sa kanyang bag at inilagay sa harap ng lapida. Umupo siya sa tabi nito at matakal na nakuvento.
Ikinuwento niya ang tungkol sa paralan at sa social work center kung saan siya nak-intern. Matapos magkuwento, tumayo si Maria at pinagpag ang dumi sa kanyang damit. Ang sikat ng araw ng taksibol ay bumaba mula sa asul na kalangitan at niyakap ang mga lapida ng dalawa. Umihip ang hangin at tahimik na umindayog ang mga sanga ng puno. Habang pababa sa daan ng bundok, lumingon si Maria at muling tumingin sa harap at dahan-dahang naglakad. 8 taon. Ang 2 taong iyon ay pumanaw ng walang awa at kinailangang harapin ang paninisi kahit pakamatay. Ang mga magulang ay pumanaw ng hindi man lang matawag ng maayos ang pangalan ng kanilang anak at ang nakababatang kapatid ay nagisang nagtiis sa mahabang panahon na may hawak na placard. Ang nag-ingat sa mapanahong iyon ay isang lumang relo na selyado sa isang sulok ng bodega. Ang isang maliit na kilos ng isang tao na tila walang silbi noon ang sa huli ay nakbalik sa pangalan ng dalawa. Ang magasalita ng mundo ay napakabilis at malupit, ngunit ang katotohanan, kahit mabagal, ay tiyak na hahanapin ang kanyang lugar. Kaya sa mga taong nakararanas ng kawalang katarungan, sana ay malampasan ninyo ang panahong iyon